Itong gagamitin natin, si Polygon. Dito tayo sa Ritul mga kaibigan. Magpapabike fit si David lang ng kanyang bagong bike. Serve tayo, titing. Okay, so bakit importante yung hamstring? No? Yung hamstring range of motion natin will help determine gaano kataas ko pwedeng i-push yung saddle height mo at saka gaano ka atras abante. No? Pag maganda ang range of motion ng hamstring, better ang magiging knee extension angle natin. No? Pag hindi kasi, at saka mas kaya kitang i-push back. Okay, so bakit sinasabi, di ba dapat push or move forward? Ang problema kasi minsan pag masyado kang malapit sa handlebars mo, loaded ang weight mo sa shoulders and sa arms kasi parang kang nakakalsyo na ganyan. Versus pag pinupush away mo siya, pag gumanyan ka, ang nag-hold ng weight mo is yung core mo. So nababawasan yung load sa arms. Kaya napapansin mo, ang trend ngayon pag nagtuturo sila, ganyan ang forma. Kasi ito yung mag-hold core. Versus gumanyan ka, ramdam mo bigla. Parang, uy, shit, 60% ng weight ko nasa kamay. Gumanon ka lang ng konti, papansin mo, instantly less 10-20% kagad yung weight on the hands. Pero ito yung kakarga. So dapat may exercise din pala dito ko. Yes. Ah, So yun yung, pag tinignan mo yung paano nag-i-ensayo yung mga pro, yung mga nasa world tour, pag nasa gym sila, aside from leg, siyempre, core. So core at saka back. So ano siya, hindi siya yung parang, pag nagbaboy ka, puro legs lang yan. Hindi. So kailangan mo pa rin yung core talaga. No? Okay. So yun, no? Kasi yung saddle height naman natin ngayon will help determine how good our knee extension will be. Pag mababa ang knee extension natin sa bottom ng pedal, so sabihin natin tibil, doon maglo-load masyado yung quads. At saka over time, no, yung iba, sumasakit yung harap ng tuhod. Kasi nga, gusto pang mag-stretch ng quads, pero wala na siyang isi-stretch eh. Kasi huminto na, ito na yung pinaka-extended niya. Tumatama ngayon sa tuhod natin. Kaya nagkakaroon ng irritation sa front of the knee. No? So ito na, explain ko na rin. Usually, pag front of the knee yung sumasakit, ibig sabihin, either masyado kang mababa, yung posisyon ng saddle, masyado kang nakaabal, or parehas. Yun ang pinakamasama. Ang lapit mo na, mababa pa, bitin na bitin. So sasakit yung tuhod mo. Pag likod ng tuhod naman ang sumasakit, yung tinatawag nilang alak-alakan, dalawa lang yun, or tatlo pa rin pala. Either masyado kang mataas, masyado kang nakakatras. Ito naman, nangyayari doon, pag extend, unat naman to, nababatak naman ngayon yung hamstring mo. Kaya nahihila dito, sumasakit. Pag sa labas naman ng tuhod ang sumasakit, dito, no? Yung outside part ng knee. Most probably, yung position ng cleats mo, naka-toe-in ka, nakaganyan ka. So pag pumapadya ka, nandito yung nababata. So pag nasa loob naman, obviously, nakaganyan, kabaliktaran na, nakalabas. Kasi ito yung nababata. So yun lang, yun yung mga, kahit hindi kayo magpa-fit, ito yung mga easy telltale signs na, uy, sumasakit yung next. Hip range of motion naman. Yung hips naman natin, lalo na kung ang gustong set up sa bike is aggressive, no? So ang hip range of motion natin will help determine gaano kababa natin pwedeng ibaba yung handlebars mo. No? Again, the lower you go, mas parang sinistretch mo pa ganito yung hips mo. Pag hindi kaya, again, we'll maintain something a little bit higher. No? Yung ano yan, tinatawag nilang handlebar drop. No? Tapos, of course, yung sa foot, no, titingnan lang natin yung flexibility ng foot kasi pag pumipedal ka, kailangan mo pa rin gamitin yan. No? Tapos leg length discrepancy, yung natin kung pantay, yung haba ng legs. Kasi yung haba ng legs, kung hindi pantay yan, isipin mo yung bike pantay yan, kaliwat kanan, yung haba niya. No? Pag hindi pantay yung legs mo, pwede na tumabing eh. So, i-adjust natin ngayon siya in such a way na both legs will get good knee extensions. No? Bihira akong gumamit ng wedge or kaya ng stacker sa cleats. No? Kung kaya kong i-balance out yung left and right sides, at least sa extension at sa flexion, hindi ko na ginagamitan. Usually gumagamit lang ako ng wedge, parang ganito itsura niyan.
usually gumagamit lang ako ng wedge na ganito pag malaki yung difference nung haba ng legs. Kunyari, 6 mm. Kapitan kita para mabawasan. Pero kung mga 1 to 2 mm lang yung difference, hindi na ako nilalagay. Kasi pag alanganin yung numero, pwede ganun din, bumaba rin siya kumpara dun sa isa. So, babalance out ko naman siya. Alright? Ang first part natin, isa hanapin ni Ritu kung nasaan ka and nasaan yung bike mo. So maya-maya papapedalin na kita, no? So pag nahanap na ni Ritu kung nasaan ka at saka nasaan yung bike mo, pagpepedalin kita ulit para makakuha ko ng baseline measurement. So meaning to say kung ano yung current setup mo. Kung nakuha ka na yung baseline, doon ako bibase ang adjustments. So ang first focus natin ng adjustments will be in your saddle position, no? So saddle height, fore and aft, and tilt. No? So, ang titignan natin doon is yung knee angle extended and flex, yung foot angle mo, tsaka yung hip angle mo, among other things. No? Pag nakuha na natin yung best position dito, so kumaga ano tayo, hindi ko i-base lahat sa data. Kumbaga sa akin yung data is more of just parang seeing kung ano yung actual measurement mo. Pero at the end of the day, ikaw ang masusunod kung saan feeling mo mas efficient ka, saan ka mas comfortable, so on and so forth. No? Kasi hindi lahat ng tao, pag nilagay mo sa ganitong range, masaya. So, hahabulin natin kung ano yung gusto ng katawan mo, at least yung condition mo ngayon. No? So, pag naayos na natin yan, pupuntahan naman natin ngayon yung front end of the bike. No? So, everything that has to do with stem, handlebar, tilt. Ang titignan ko doon is yung back angle mo, tsaka yung shoulder to wrist angle mo. Everything else after that, it's your pakiramdam mo na is there less weight on the hands, mas comfortable ba, mas ilaw ba yung feeling mo, and so on and so forth. No? Yung cleats mo, minor adjustment lang ang ginawa ko. No? So, diniretso ko lang siya. Anytime na meron kang feeling na parang pinch sa tuhod or parang hindi comfortable doon, parang your foot wants to move this way or that way, sabihan mo lang ako. So, doon ako mag-a-adjust ng angle natin ng cleats. Alright? Ayun, nabubuo na yung bike. Galing, no? Big video ko. Ngayon, dyan lalabas pag na-save na natin ito. So, save muna natin siya. So, TCR, KM, all. Kamusta ang first 40 kilometers sa new bike pit at saka new bike? Ayun, ayos naman, wala naman siyang sakit o ano. And yun, yung unang umano, yung dati kasi sa quads ang sumasakit ka. Dito naman, dito ka agad sa ano, sa dito. Compare dun sa lumang bike mo tsaka sa new bike mo, anong pinagkaiba? Ito mas stiff tsaka mas responsive siya sa ano, lalo na pag pinibigyan mo siya ng torque talaga. Kaysa dun sa lumang bike na ang lambot nung ano, dito maganda. Mas maayos yun.